Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Lacas, shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isa pang ikot ng pagbabago, mabilis na huminto si Han Sanchen sa ibang malayong lugar, ang unang kolum ang pinakamalapit, at natural na ito ang unang direktang lumaban kay Han Sanchen. Ngunit ang kakaiba sa dati ay ang unang kolum ngayon ay halatang nasa yugto ng pagkahapok. Dalawang sunod-sunod na round ang laban nila kay Han Sanchen, nang oras na para palitan sila, biglang umatras si Han Sanchen, naiwan ang pangalawang kolum na walang oras na palitan sila. Sa kasong ito, kailangan nilang desperadong habulin si Han Sanchen, na walang alinlangan na naglagay sa kanilang paglilinang at tunay na kakayahan sa ilang problema, at nagpalala sa kanilang sitwasyon. Kapag nakikipaglaban sa isang kalaban tulad ng Han Sanchen, kung mayroon mang katamarin o kawalan ng lakas, ito ay halos kapareho ng paglalagay ng iyong ulo sa harap ng kutsilyo ni Han Sanchen, at ang kamatayan ay hindi malayo. Sigurado, ang orihinal na napakahigpit na pag-atake at depensa ay agad na nasira ni Han Sanchen sa ganoong kalagayan, at ilang tao ang natambos sa lugar. Sa paglapag pa lang ng mga taong ito, hindi mo masasabing tuluyan ng nagulo ang pagkakabuo ng buong kolum, ngunit hindi may iwasang magkaroon ng mga kapintasan. Pagkatapos makatanggap ng propesyonal na pagsasanay, sa teorya ay walang mag-aalaga sa kapintasan na ito, ngunit ang kakilakilabot na bagay ay kaharap nila si Han Sanchen, isang ganap na perpektong master. Ang gayong master ay napakahusay sa paghuli kahit na ang pinakamaliit na detalye mo. Pagkatapos, gamitin ang maliit na detalyeng ito upang palakihin ito ng walang hanggan, at sa huli ay magdulot sa iyo ng malaking pinsala. Sa ngayon, yun lang. Ang unang kolum, na may kaunting kapintasan lamang, ay tuwirang kinuha ni Han Sanchen at pinagsalikop sa kanila, at pagkatapos sila ay hinabol at binugbog ng mabangis. Bagamat nandoon pa rin ang pundasyon ng kolum, ang Han Sanchen ay nagdulot ng tiyak na bilang ng mga nasawi sa ganitong alon ng epekto. Withdraw. We have to withdraw. If we continue like this, the gap in the formation will only get great and big, and the damage it will be also get big and big. Let the reserve team fast reach US, and we withdraw. Nagmamadaling sigaw ng kapitan ng unang kolum. Oo, sa team, kinuha ng isang sundalo ang order at mabilis na gumawa ng gesture patungo sa reserve team sa ibaba. Ang pangalawang reserbang pangkat ay handang pumalit anumang oras. Nang lingunin ko, naabutan din muli ng pangunahing puwersa at nagsimulang maglunsad muli sa maayos na paraan. Pangalawang kolum, humanda ka. Mahinang sigaw ng kapitan ng ikalawang hanay at inutusan ang lahat na maghanda ng naaayon. Ngayon, kailangan na lang nilang hintayin ang mga tao sa unang kolum na lumikha ng kaunting agwat, at maaari nilang agad na puntahan at ipasok ito upang makumplito ang palitan. Ang unang hanay ay naghahanap din ng mga pagkakataon, na talagang hindi mahirap, kung tutuusin, para sa kanila, ang ganitong uri ng succession opportunity ay nangangailangan lang ng medyo magandang posisyon para mapadali ang kanilang retreat. Ngunit nang malapit na nilang samantalahin ang pagkakataong ito, biglang umatras si Han Sanchen at sa hindi inaasahang pagkakataon ay piniling tumakas muli. Sa oras na ito, ang unang koponan at ang pangalawang koponan ay sama-samang natulala. What the hell, nag-away lang sila at tumakas ulit. Tsaka ang pinakakatawa-tawa ay hindi mahalaga kung ngayon lang tumakas si Han Sanchen, kung tutuusin, dehado siya, kaya hindi makatwiran ang gustong kumawala sa gusot at humanap ng bagong mapaglalabanan. Pero ngayon ay medyo nangingibabaw ang sitwasyon ni Han Sanchen kaya nakakalito talaga ang biglaang pag-atras niya. Anong ginagawa mo ito ay? Captain, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong magbago, o habulin natin siya?
Nalilitong tanong ng Katie wala sa tabi ng kapitan ng unang kolum sa kanyang kapitan sa oras na ito. Napaka-espesyal ng sitwasyong ito na hindi niya alam kung paano ito haharapin. Medyo nanlumo din ang kapitan ng unang kolum at hindi alam ang gagawin saglit. Baguhin ang koponan, ngunit ito ay malinaw na mag-aaksaya ng masyadong maraming oras. By then, hindi na niya maabutin si Han Sanchen sa unang pagkakataon, ito ay magdudulot ng anumang malubhang kahihinatnan, na hindi niya maipaliwanag sa espesyal na sugo. Pero wag kang magbabago, ito ay nakakapagod na, kung patuloy silang maghahabol, lalo lang silang mapapagod, kahit na maabutin pa nila si Han Sanchen, natatakot ako na mas malala pa ito kaysa sa kasalukuyang laban kay Han Sanchen, at mas magiging miserable pa sila, may nakita siyang kapintasan. So, anong gagawin natin? Nakaramdam ng kaunting manhid ang kapitan ng unang kolum, parang hindi tama na sumulong o sumulong, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya siyang humabol. Ang pagpapalayas kay Han Sanchen ay isang malaking kaganapan na kahit ang pagkawala ng kanyang ulo ay hindi sapat para humingi ng tawad, at kung maabutin ng kanyang mga pagod na hukbo si Han Sanchen, sa katunayan, hindi ito magdudulot ng labis na sakit o kawalan. Anyway, kung hindi ka na makatiis, may mga tropa sa likod mo, at utos at dispatch din yan ng special envoy. Hindi nasa kanya ang responsibilidad. Superior. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling hinimok ng kapitan, at ang mga lalaki at kabayo sa unang hanay ay mabilis na binitawan ang pagkakataong makipagpalitan sa reserbang pangkat sa ibaba. Sa sandaling lumipat sila, lahat sila ay gumagalaw, bilang puwersa ng pagtugon, natural na kailangang sundin ng reserve team ang unang kolum sa lahat ng oras. Kung hinahabol nila ang mga tao, kailangan nilang magpadala ng mga tao upang habulin sila. Para naman sa malalaking tropa sa likod, hindi pa nakadeploy ang kanilang mga porma sayon. Now, seeing both teams moving, I couldn't help but feel manhid for a moment. Kuya, may mali, ang espesyal na sagong nakaputi ay nagmamadaling pinigilan si Heifang, na gustong magpadala ng mga tropa para mag-follow up. Ang isip ng itim na hangin ay napuno ng galit, at nais niyang hilahin si Han Sanchen pababa ngayon din at kibot at alisan ng balat ang kanyang balat. Damn it, it's really hateful, sa tingin mo ba parang aso silang naglalakad? Kung huminto ka saglit, mainit pa rin ang iyong puwitan, at kailangan mong lumipat sa susunod na lugar ng mabilis. Brother, I also know something is wrong, this damn Han Sanchen is obviously playing tricks on us, nakakainis talaga, galit na nagmura si Heifang. Ang espesyal na sagong nakaputi ay tumingin kay Heifeng at sinabing, Kuya, sa tingin mo ba ay pinaglalaroan tayo ni Han Sanchen? Si Heifeng ay orihinal na gustong magpagalit at gumanti, ngunit kung tutuusin, ang taong maaaring kumuha ng pinakamataas na posisyon bilang espesyal na sugo ng Akademya ng Sining ay hindi naman isang mainitin ang ulo at tapat na tao. Mabilis niyang napansin na may mali sa mga salita ng espesyal na sugo na nakaputi, at agad na kumunat ang noo. Kuya, mayroon ba sa iyong mga salita? Kuya, hindi mo pa ba nakikita ang daan palabas? Umiling si Heifeng, hindi niya talaga namalayan na may mali pala dito. Isa siyang insider, sa kabaligtaran, ang nguyuan ng puting sugo ay hindi na lumahok sa labanang ito, siya ay itinuturing na kalahating tagalabas, natural, mas malinaw niyang nakikita ang mga bagay kaysa Heifeng. Kuya, tatanungin kita, kung patuloy siyang binubugbog ni Han Sanchen ng ganito at lumipat sa ibang lugar, ano sa tingin mo ang mangyayari? Nang marinig ang tanong na ito, pinag-isipan ito ng mabuti ni Heifeng. Kung gagawin ito ni Han Sanchen, kung tutuusin mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang unang kolum ay halos walang oras upang baguhin ang mga depensa. Saka, kahit meron, ano kayang dalawang kolum? Pagharap sa pag-atake ni Han Sanchen, kahit na ang dalawang hanay ay maaaring magpalitan at magpalit, ito ay magpapahaba lamang ng kaunti sa pagkaantala. Ngunit kung patuloy itong ginagawa ni Han Sanchen, ang dalawang hanay ay kalagkarin hanggang mamatay sa madaling panahon. Ang malaking hukbo ay kailangang magmarcha sa lahat ng oras, na talagang isang kalagkarin. Malinaw na sinamantala ni Han Sanchen ang napakalaking patlang ng trigo at ginamit ang kanyang sariling kakayahang umangkop upang talunin ang ating hukbo at kalagkarin ang isang grupo natin. Sa madaling salita, totoo na kinukulam natin siya, pero paanong hindi niya tayo kinukulam? Siya ay isang tao,
Ngunit ngayon higit sa 80,000 sa amin ay ginawa niyang isang individual, o isang tao sa nakakabaliw na pagkonsumo. Nang marinig ito, biglang kumislap ang mga mata ni Heifeng na may bahid ng pagkabigla at takot. Oo, ngayong repusuhin natin ang buong sitwasyon ng labanan, ang pagsusuri sa espesyal na sagong nakaputi ay tila ganoon na sa punto. Pinaglalaroan talaga sila ni Han Sanchen. Kung magpapatuloy ng ganito ang laban, maaaring halos maubos na si Han Sanchen, pero sa oras na iyon, mas magaling pa kaya sila kay Han Sanchen. Pagkatapos ng mahabang panahon na pakikibaka, ang magkabilang panig ay maaaring nasa parehong panimulang linya, o maaari silang maging mas hindi komportable dahil ang kanilang antas ng paglilinang ay hindi maaaring makipagkompetensya sa Han Sanchen, kaya ang natural na pagkawala ay magiging mas mabilis kaysa sa Han Sanchen. Ito, ano ang dapat nating gawin? We can't stop pursuing this, right? Kung hindi sila humabol ibig sabihin maliit lang na puwersa ang sasalakay sa Han Sanchen. Damn, with that guy Han Sanqian's cultivation, if the number of people in the team is not much enough, would it mean that he would take his own men and give them away one by one? Alam mo, kung inaatake nila ang Han Sanchen ng walang absolute numerical advantage, ano ang silbi ng kanilang pagkubkob? Or to put it more simple, kapag napakaraming tao mo ngayon at napakakombinyenteng atakehin ang Han Sanchen, magiging ganito. Kung gusto mo pang hatiin ang tropa mo, di ba buhay tanga ito? So kuya ang sikip talaga nitong Han Sanchen, hindi napigilan ng sagong nakaputi ang damit. Pinigil ni Heifeng ang pag-aalala sa kanyang puso, oo, hindi niya pinangarap na gagamitin ni Han Sanchen ang pamamaraang ito para ibalik ang sitwasyon sa huli. Salamat sa kanyang mga talento, naisip niya na si Han Sanchen ay talagang walang paraan upang harapin ang mga ito, ngayong naisip niya, napagtanto niya na para talaga siyang clown. Kuya, may magandang opinyon ka ba? Tanong ni Heifeng. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay umiling at mamantong hininga. I don't have a good idea now, bigla ko na lang naintindihan ang intensyon ni Han Sanchen. Pero kung gusto mo talagang bigyan kita ng solusyon, ang mungkahi ko ay makisabay ka muna sa mga kilos ni Han Sanchen. Pero kung magpapatuloy tayo, kung gayon, nag-aalalang sabi ni Heifeng. Oo, ngunit ito rin ang pinakaligtas na paraan hanggang sa makaisip tayo ng paraan, sabi ng sagong nakaputing damit. Natigilan sandali si Heifeng, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, kailangan niyang aminin na may katuturan ang mga salita ng espesyal na sagong nakaputi. Ipadala ang order. Mahinang sigaw ng itim na hangin. Nagmamadaling dumating ang mga nasasakupan. Hinahabol pa ng tropa si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!